Nang marinig ito, galit na sumigaw si Duan Muxiang, hindi kailanman. Pagkatapos ay agad siyang tumalon at nagsimulang makipaglaban muli kay Su Wanshan. Nang makita ito, bahagyang kumunat ang noo ni La Shou. Ang init ng ulo ni Duan Muxiang ay masyadong sumasabog. Karaniwan siyang kalmado sa harap niya at may ugali ng isang nakatatandang kapatid. Ngayon ay isa na lamang siyang walang ingat na lalaki. Direktang ginamit niya ang tanikala upang magpasok ng Master Energy, na iniindayog ito pabalik-balik. Sa kabutihang palad, sapat ang espasyo, kung hindi, 10 Evil Sky Pavilions ay hindi sapat para give-a niya. Ang puwang sa realms ay halata. Balak ni Su Wanshan na gamitin si Duan Muxiang bilang pagsasanay, ipinapakita ang kanyang lakas. Gayunpaman, maaari rin nitong hindi direktang ibunyag ang cultivation level ng mga disipulo. Sa kabilang banda, pinahintulutan din nito si La Shou na obserbahan ang lakas ng pangalawa sa utos ng Demon Slaying Sect, kaya hindi sila pinigilan ni La Shou. Bagaman paulit-ulit niyang natalo ang mga righteous expert at ipinakita ang kanyang makapangyarihang dominasyon, palaging naniniwala ang matuwid na mundo na tatanda si Ji Tiandao isang araw. Kahit ang pinakamakapangyarihang mga cultivator ay walang silbi kung walang sapat na haba ng buhay. Sa cultivation world, walang sino man ang nakalusot sa limitasyong ito sa ngayon. Ang Demon Slaying Sect ang pinakaambisyosong sekta sa cultivation world, patuloy na lumalaki ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglamon sa ibang mga sekta. Noong nakaraan, ang Demon Sect ay nagkaroon din ng mga labanan sa Ghost Sect ng palihim, ngunit natakot ang magkabilang panig sa lakas ng isa't isa at hindi nakipaglaban sa malalaking labanan. Ngunit ang pagbisita sa bundok Jinting ay totoo, ang pagnanais na bumuo ng alyansa ay totoo rin, at ang pagpapakita ng lakas ay totoo rin. Ang pagkubkob at pagsupil sa mga babaeng cultivator ng Palas ay isang dahilan lamang. Gayunpaman, kailangan ba nila show ng alyansa, o karapat-dapat ba ang Demon Slaying Sect? Maraming puwersa sa mundo, at hindi lamang ang Demon Slaying Sect ang gustong manalo sa bundok Jinting. Sa mga tuntunin ng katayuan, kwalipikasyon, at lakas, ang Demon Slaying Sect ay hindi nireranggo. Katawa-tawa na umasa lamang sa ikatlong pwesto sa Sinister List. Di nagtagal, pinabagsak ni Su Wanshan si Duan Muxiang. Ang puwang sa realms ay lalong nagiging halata. Natanto niya ito mismo. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa realm ay hindi isang bagay na maaaring punan sa pamamagitan ng pagiging matatag. Si Ming Shirin, na nakapagpahinga sandali, ay tumalon pabalik sa labanan. Sa puntong ito, medyo napalayo na si Su Wanshan. Kahit na magpalitan ng mga kalaban, hindi pa rin niya sila sineseryoso. Binding Seal, makita ang kalikasan ng isipan ng malinaw. Matapos sabihin iyon, pinagsama niya ang kanyang mga kamay, na bumubuo ng isang nagngangalit na palm print. Sa isang iglap, nagdala ito ng isang hindi mapipigilang momentum at bumangga kay Ming Shirin. Sinubukan ni Ming Shirin, na nasa Nascent Divinity Tribulation Realm, ang kanyang makakaya upang lumaban, ngunit sa huli ay walang laban at itinapon pabalik sa lupa. Nang makita ito, nagpakita si Ciu Honor ng nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Nakatayo si Su Wanshan na nakalagay ang mga kamay sa likod, nakatingin sa eksena ng may kay-abangan. Nasisiyahan ba ang tatlong ginoo sa laban na ito? Ikaw, na may 4 na dahon na avatar lamang sa Primordial Spirit Tribulation Realm, ay may lakas ng loob na magyabang. Galit na sagot ni Ciu Honor. Nang marinig ito, walang pakialam na sumagot si Su Wanshan, si Miss Nine, Sir Third, at Sir Fourth ay hindi mga ordinaryong cultivator. Napilitan akong gamitin ang Binding Seal dahil sa kawalan ng magawa. Ang galaw na ito ay medyo katulad ng sa malakas na nambubuli sa mahina. Patawarin niyo ako, kung narito ang panganay na senior brother at ang pangalawang senior brother, huwag sabihing mayroon kang 4 na dahon na Golden Lotus, kahit na magdagdag ka ng 6 na dahon na Golden Lotus, kailangan mo pa ring yumuko. Galit na galit si Ciu Honor sa puntong ito. Gayunpaman, alam ng lahat na ang mga salitang ito ay para lamang magligtas ng mukha, kaya hindi ito isinapuso ni Su Wanshan. Sa sandaling ito, nagsalita na si La Shou. Su Wanshan, ang galaw mo ng paggamit ng Binding Seal ay medyo maganda. Nang marinig ito, medyo naging kampante si Su Wanshan. Salamat, Senior Chi, sa papuri.
Gusto kong hilingin kay Senior Chi na turuan ako ng ilang galaw. Pagkabigkas ng mga salitang ito, nagulat ang mga gwardya na sumusunod sa kanya. Hindi makapaniwala, tila hindi ito bahagi ng plano. Kahit ang mga eksperto sa peak level sa Primordial Spirit Tribulation Realm na may 7 o 8 dahon na Golden Lotus Avatar ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong kahilingan. Ano ang intensyon sa likod ng iyong aksyon, ikalawang sect leader? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lasho at hindi nagsalita. Naglabas si Suwan siya ng marahas na aura na pumulibot sa kanyang katawan, medyo mayabang sa kanyang sarili. Maaaring makasiguro si Elder Senior Chi na ang aking binding seal technique ay tiyak na makatiis sa malalakas na atake. Kung matatalo ako sa loob ng 10 galaw, hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Nang marinig ito, malamig na humalaklak si Lasho at tumayo. Bagaman ang Demon Sky Pavilion ay hindi na kasing lakas ng dati, hindi pa rin ito lugar para sa inyong mga daga na pumarito at kumilos ng walang ingat. Sa huli, iniunat niya ang kanyang braso. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, isang gininto ang vortex ang dahan-daang nabuo at pagkatapos ay unti-unting lumaki, naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Matapos gamitin ang fatal blow, makakakuha ka ng isang hindi mailarawang kapangyarihan na naghahatid ng nakamamatay na suntok sa target. Ang bawat paggamit ay nagbibigay ng 500 puntos ng merit. Nakatitig si Suwan siya ng malaki ang mga mata, ang kanyang buhok ay kusang tumatayo. Ito ang Great Fearless Seal. Ngayon ay naramdaman lamang niya na parang isang higanteng palad ang tumatakip sa langit at nakakandado sa kanya. Ang mga gwardya sa likuran niya ay natakot at natigilan sa lugar. Kung ikukumpara sa Great Fearless Seal, ang Binding Seal ay napakaliit. Natakot si Suwan Shan, ang kanyang mga palad ay patuloy na bumabaliktad pataas at pababa, libu-libong binding seals. Sa malakas na sigaw, hindi mabilang na binding seals ang sumugod patungo sa kalaban ng sunod-sunod, ngunit walang epekto. Lahat ay nilamon ng gininto ang higanteng palad. Nang makita ito, pinalaki lamang niya ang kanyang four-leaf avatar hanggang sa sukdulan para sa depensa. Sa sumunod na segundo, isang kulog na boom ang umalangaw sa langit. Sa ilalim ng impact, agad siyang napalabas sa Evil Sky Pavilion, hindi alam ang kanyang kapalaran. Sa sandaling ito, ang eksena ay napakatahimik. Nagulat ang lahat sa nakita, hindi makadagdag ng anuman dito. Ano ang nangyari? Hindi nila alam. Naramdaman lamang nila ang isang hindi mailarawang kapangyarihan. Buhay pa ako. Nasaan ang ikalawang sect leader? Tila itinapon siya palabas. Nagbalik ang lahat sa kanilang mga senses at nagmadaling sumugod palabas. Master, puntahan din natin at tingnan. Matapos umalis ang lahat, si Lasho lamang ang nanatili sa hall. Tumingin siya sa kanyang palad ng may pagkalito. Ito ba ang hitsura ng isang hindi mailarawang kapangyarihan? Hindi ko inaasahan na ang inilabas na anyo ay ang Great Fearless Seal. Dahil hindi ko talaga na-practice ang Zen Buddhism noon, sa aking memorya, ang aking pag-unawa sa Dhyana handprints ay nasa pangunahing antas lamang. Pamilyar ako sa ilang pangunahing handprints at galaw, ngunit hindi ko masasabi na na-practice ko ang mga ito. Nang gumawa ako ng galaw noong panahong iyon, naramdaman ko na ang napakalaking kapangyarihan ng puwersang iyon. Kung huhusgahan mula sa pakiramdam kanina, ang kapangyarihan ay sapat na malakas upang agad na talunin si Suwan Shan, tulad ng pag-akyat ng kapangyarihan mula sa Peak Experience card. Posible kayang lumakas ito kapag nakaharap sa mas malalakas na kalaban. Sa kasamaang palad, ginamit ko lang ang prop card ng isang beses, kaya hindi sapat ang reference basis. Tunay ngang hindi may larawan. Ang dakila at kilalang unang ninuno ng Demon Sect ngayon ay hinanap at hinamak. Paano niya ito matitiis? Agad niyang tinipon ang enerhiya at sinampal ito. Sa sumunod na segundo, tinamaan si Suwan Shan ng napakalaking palad na ito, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Nang makita ito, nagmadaling tumakbo palabas ang lahat. Sa oras na ito, si Suwan Shan lamang ang nakitang nakatayo sa lugar, hindi gumagalaw, nakatitig ng may takot patungo sa direksyon ng Evil Sky Pavilion, na parang naging bato. Ang mga hindi kasangkot ay hindi kailanman mauunawaan ang damdamin ng mga kasangkot sa sandaling ito, ngunit makukumpirma na talagang natalo siya sa isang galaw lamang. Humakbang ang isang gwardya at nag-alok ng kanyang serbisyo. Wala na ang kanyang mga damit, talagang kaawa-awa.
Ito ang magandang pagkakataon ko para ipakita sa pinuno. Pagkatapos ng lahat, ang mga detalye ang nagpapasya sa buhay. Ang pabor na nakuha ko sa 4 na tao ay hindi walang dahilan. Ikalawang sect master, maaari mong isuot ang aking damit, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Matapos sabihin ito, ibinalabal niya ang damit sa kabilang panig, ngunit hindi niya inaasahan na sa sumunod na segundo, si Su Wanshan ay naging lumilipad na abo dahil sa hangin, nagkalat sa pagitan ng langit at lupa. Ang ikatlo sa sinister list ng Cultivation World, si Su Wanshan, ay bumagsak ng ganito. Lubhang nagulat ang lahat ng nakakita sa eksenang ito. Ginawa mong mawala ang ikalawang sect master. Hindi ko ginawa iyon. Lumunok sina Panjong at Zhou Gifeng, hindi makapaniwala. Naging alikabok si Su Wanshan. Naglakas loob talagang kumilos ng mayabang ang taong iyon sa Evil Sky Pavilion, at ang pagtatapos na ganito ay maituturing na sariling likhang parusa. Gayunpaman, isang sampal lamang at nawala siya sa hangin, hindi ba medyo masyadong malupit? May mga bituin sa mata ni CIU Honor at isang paghanga. Sinundan ko si Master sa loob ng maraming taon at hindi ko nakitang ginamit ni Master ang dakilang hand seal ng Tathagata Buddha. Bigla niyang nagamit ito para patayin si Su Wanshan, na kilala sa kanyang 4-leaf golden lotus inside avatar, sa isang suntok lamang. Ilan pang trick ang nasa manggas ni Master. Kapwa nagulat at nakahinga ng maluwag sina Duan Musheng at Ming Shirin. Tumigas ang mga mata ni Ming Shirin habang nakatingin sa 4 na nakaitim na balabal na subordinate. Gusto niyo pa bang makita ang aking 100 tribulations inside Avatar? Nang marinig ang mga salitang ito, agad silang nagsimulang manginig sa buong katawan. Sa sandaling ito, nagmula ang boses ni Lasho mula sa Evil Sky Pavilion, bumalik kayo at sabihin sa inyong sariling sect master na pamahalaan ang kanilang sariling mga tao. Nang magsalita si Master, hindi agad nakakilos si Ming Shirin. Inutusan silang umalis. Ding! Nakatanggap ka ng 1,000 merit points. Nang marinig ito, nagkaroon ng napakaraming iniisip si Lasho. Ang isang item card ay nagbibigay ng 500 merit points, samantala ang pagpatay sa isang eksperto sa Primordial Spirit Tribulation Realm ay maaaring magbigay ng 1,000 merit points, na katumbas ng pagkamit ng 2 beses na mas marami. Bagaman maganda ang mga item card, dapat pa rin itong gamitin ng may pag-iingat sa hinaharap. Dahil ang kapangyarihan ng item card na ito ay napaka-hindi mailarawan, paano ko ito magagamit kapag nakatagpo ako ng isang taong ayaw kong patayin sa hinaharap? Ang dahilan kung bakit pinabayaan ko si Su Wanshan ay bukod sa gustong maunawaan ang layunin ng Demon Slaying Sect, gusto ko ring subukan ang epekto ng card na ito. Gayunpaman, ang pagpatay sa kanya ngayon ay maaari ding ituring na babala sa mga miyembro ng Demon Slaying Sect. Matapos bumalik ang ilang disipulo sa Evil Sky Pavilion, nagsimula silang manuyo sa Master. Ang banal na kapangyarihan ni Master ay walang kapantay. Hindi mo na kailangang kumilos, at kahit na gawin mo ito, mapapawi mo. Siya sa isang iglap. Tingnan kung paano cute na humakbang si CIU Honor ng masaya, na nagpapahiwatig na gusto rin niyang matuto. Umiling si Lasho at tinanggihan siya. Nagsasanay ka ng Taijin Jade Scroll na nakatuon sa paggalaw ng katawan at boxing na sumasalungat sa pagsasanay ng Zen Buddhism. Hindi ka ba natatakot na mabulok ng masasamang espiritu habang nagsasanay nito? Nang marinig ito, bumulong-bulong si CIU Honor sa mga bibig ng mga tao mula sa labas ng mundo, naging demonyo na ako. Matapos marinig ito, sinulyapan siya ni Lasho. Ang madaldal na si Duan Musheng ay nagtanong ng may pagtataka, Master, bakit mo sila pinabayaan? Bago pa makapagsalita si Lasho, sumagot si Ming Shirin, balak lamang ni Master na gamitin ang kapalaran ng One Life upang bigyan ng babala ang iba. Hindi niya talaga gustong lipulin ang buong Demon Slaying Sect. Napaka-ambisyoso ng Demon Slaying Sect at gustong palawakin ang impluensya nito, at ang panganay na senior brother, ang Ghost Sect, ang kanilang hadlang. Kaya kung lilipulin ang Demon Slaying Sect, sino ang darating at magpapahina sa Ghost Sect? Nagpatuloy si Duan Musheng sa pagtatanong. Nang marinig ito, si Su Wanshan ang pangalawang pinuno ng Demon Slaying Sect. Dahil napatay siya, tiyak na hindi palalampasan ng Demon Slaying Sect ang usaping ito. Ngumisi si Ming Shirin, masyado kang nag-iisip. Kahit nagalit sila, ano ang magagawa nila?